Lumipad ang silyang yari sa kahoy, diretso sa kanya. Pero hindi ang kanyang mukha o dibdib ang una niyang pinrotektahan. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo at tanging isang bagay lang ang mahalaga. Gamit ang nanginginig na mga braso, mabilis niyang niyakap ang bilugan niyang tiyan. Ang 7 buwang buhay sa loob nito. Isang nakabibinging pagbasag ang pumunit sa katahimikan ng umuulan na hapon. Hindi tumama sa kanya ang silya. Dumiretso ito sa bintanang salamin sa kanyang likuran. Nilusot ito na parang papel at nag-iwan ng isang butas na nilalamon ng malakas na hangin at ambon. Narinig niya ang mga mahihinang sigaw mula sa mga kapitbahay. Ang biglaang pagtigil ng tawanan ng mga bata sa kalsada. Pero ang mga mata ni Lila ay nakapako sa lalaking nasa harapan niya. Si Vencio, ang kanyang asawa. Namumula ang mga mata nito hindi lang sa galit, kundi sa amoy ng alak na sumisingaw mula sa bawat paghinga niya. Ang gusot niyang damit at ang ilang araw ng hindi inahit na balbas ay larawan ng isang taong sinukuan na ng mundo. At ngayon, gusto niyang isuko ni Lila ang mundo nito. Kasalanan mo to, sigaw ni Vencio, at dinuro siya ng nanginginig na daliri. Lahat to kasalanan mo. Mula nang mabuntis ka, wala nang nangyaring maganda sa buhay ko. Malas ka. Malas ang batang yan. Bawat salita ay parang matulis na kutsilyong tumatarak sa puso ni Lila. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang anak na wala pang kamuwang-muwang sa loob ng kanyang sinapupunan. Pero ang takot ay parang kamay na nakasakal sa kanyang lalamunan. Napayuko na lang siya habang mas hinigpitan ang yakap sa kanyang tiyan. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis, parang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Hindi, Vencio, pakiusap. Huwag ang anak natin. Sinira mo ang buhay ko. Patuloy ni Vencio sa pagsigaw. Ang boses niya ay basag at desperado. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng investments, abo na lang lahat. Dahil sa'yo. Ang tingin ni Lila ay napadpad sa basag na bintana. Sa gitna ng ulan, sa kabila ng kalsada, kitang-kita niya ang mga silweta ng kanyang mga kapitbahay na sumisilip mula sa kani-kanilang mga bintana. At doon, sa isang partikular na bintana, nakita niya siya. Si Mang Ernesto, ang matandang byudo na mag-isang naninirahan sa tapat ng bahay nila. Nakatayo lang ito roon, hindi gumagalaw. Ngunit may isang bagay na kumislap sa kanyang kamay. Isang maliit na liwanag na pamilyar kay Lila. Ang screen ng isang cellphone at nakarecord ito. Bago pa man niya lubusang maintindihan ng lahat, isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Napasinghap siya. Sinundan ito ng isa pa. Mas malakas, mas matagal. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang mga binti. Napatingin siya sa sahig. Sa kanyang paanan, may unti-unting kumakalat na basa, ngunit hindi ito galing sa ulan na pumapasok sa basag na bintana. Ang mga tuhod niya ay biglang nanghina. Ang lakas na kanina pa niya pilit na pinanghahawakan ay biglang naglaho. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig na semento. Ang mga mata niya ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ngunit hindi ito luha ng sakit mula sa mga salita ni Vencio. Ito ay luha ng purong takot. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Iniabot ito sa kawalan, sa mga anino ng kapitbahay na nanonood. Tulungan niyo ako. Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ang anak ko. Nanginig ang mga kamay ni Mang Ernesto habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang cellphone. Hindi dahil sa lamig na dala ng ulan, kundi dahil sa isang alaalang pilit niyang ibinabaon sa limot sa loob ng maraming taon. Isang alaala ng isa pang gabi, isa pang sigaw, isa pang tunog ng nababasag na salamin. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang eksena sa tapat. Si Lila, nakaluhod sa sahig, namimilipit sa sakit. Si Vencio,
Nakatayo roon na parang isang halimaw. Ang anino ay humahaba dahil sa ilaw mula sa loob ng bahay. Ang amoy ng basang lupa na dala ng hangin ay biglang naghatid sa kanya pabalik sa nakaraan. Ang kanyang asawang si Althea, ang matamis nitong ngiti, ang paraan nito kung paano siya patawanin kahit sa pinakamabigat na araw. At ang huling gabi na nakita niya itong buhay, ang mga magnanakaw, ang basag nilang bintana, ang sigaw ni Althea na humihingi ng tulong. Nandoon siya, nasa kabilang kwarto lang, pero nataranta siya, natakot. At sa mga sandaling pag-aatubili na yon, nawala ang lahat. Ang pagsisisi ay isang lason na matagal nang kumakain sa kanyang kaluluwa, isang tinik na nakabaon sa kanyang puso. Ngayon, sa harap ng isa pang basag na bintana, sa harap ng isa pang babaeng nasa bingit ng kapahamakan, hindi na siya papayag na manood lang. Hindi na. Sa isang iglap, ang panginginig ng kanyang kamay ay napalitan ng determinasyon. Mabilis niyang pinindot ang numero sa kanyang cellphone. 911, anong emergency niyo? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. May domestic violence na nangyayari dito sa amin, sabi ni Ernesto. Ang boses niya ay nanginginig pa rin, pero buo at malinaw. Isang buntis ang sinaktan. Kailangan ng ambulansya, mabilis. Ibinigay niya ang eksaktong address, kalmado at tumpak. Pagkababa ng tawag, sumilip siyang muli sa bintana. Lumabas na ng bahay si Vencio at kinakausap na nito ang mga usiserong kapitbahay na naglalabasan na. Hysterical lang ang asawa ko. Buntis kasi. Narinig niyang sabi ni Vencio, umaarte na parang siya ang biktima. Nagwawala. Sinasaktan ng sarili. Tinulak niya ang silya kaya nabasag ang bintana. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan na sinabi ng walang bahid ng hiya. Kumuyom ang mga palad ni Ernesto, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang galit ay hindi makakatulong ngayon. Ang kailangan niya ay katibayan. At nasa palad niya ito. Ilang sandali lang, dumating na ang nakabibinging tunog ng sirena. Isang ambulansya at isang police mobile ang huminto sa tapat ng bahay nila Lila. Mabilis na kumilos ang mga medical personnel. Maingat na inilagay si Lila sa isang stretcher. Ang mga pulis naman ay nagsimulang kausapin si Vencio at ang mga kapitbahay. Isang batang pulis na babae ang lumapit sa lugar kung saan pinakamarami ang nagkukumpulang tao. Mukha itong bago pa lang sa serbisyo, pero ang mga mata nito ay matalas at alerto. Tinitimbang nito ang bawat salita. Inoobserbahan ang bawat kilos. Ito na ang pagkakataon niya. Lumabas si Mang Ernesto ng kanyang bahay, hawak pa rin ang cellphone. Nilapitan niya ang babaeng pulis. Sir, ano po ang nakita ninyo? Tanong agad ng pulis. Ang pangalan sa kanyang uniforme ay Villanueva. Hindi nagsalita si Mang Ernesto. Sa halip, itinaas niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay bukas pa rin at nagpapakita ng video file. Tinitigan niya si Officer Marites Villanueva ng diretso sa mata. Nasa cellphone ko ang buong katotohanan, ma'am. Habang maingat na isinasakay si Lila sa ambulansya, sinabihan siya ng doktor na kailangan niyang manatili sa ospital para sa masusing obserbasyon. Mataas ang posibilidad na maaga siyang manganak. Sa kabilang banda, si Vencio ay magalang na inanyayahan ng mga pulis na sumama sa kanila sa presinto upang magbigay ng kanyang opisyal na salaysay. Ang amoy ng ospital, isang halo ng antiseptic, gamot at lungkot. Ang gumising kay Lila. Nakahiga siya sa isang kama na masyadong matigas, sa isang kwartong pininturahan ng puti na tila walang katapusan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng kapayapaan. Isang pansamantalang kaligtasan. Dito, hindi siya abot ng mga sigaw ni Vencio. Hindi siya abot ng mga kamao nito. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw mula sa loob.
Isang sipa na tila nagsasabing, "Nandito pa ako, nanay." Isang munting buhay na nagbibigay sa kanya ng dahilan para maging malakas. Ilang oras ang lumipas. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang babaeng pulis na nakita niya kanina, si Officer Villanueva. "Mrs. Santos, ako po si Officer Marites Villanueva. Magalang nitong pagpapakilala. Okay lang po ba kung magtanong ako ng ilang bagay?" Tumangulang si Lila, biglang kinabahan. Umupo si Marites sa isang silya sa tabi ng kama. Hindi ito naglabas ng notebook o anumang panulat. Tinitigan lang siya nito nang may pag-unawa at awa. "Lila," sabi ni Marites, ginamit ang kanyang unang pangalan na tila sila ay matagal nang magkakilala. "Nakita ko na po ang video ni Mang Ernesto, pero kailangan ko pa ring marinig mula sa'yo. Ano po ba talaga ang nangyari?" Ang mga salita ay tila naipit sa lalamunan ni Lila. Bumalik ang imahe ng lumilipad na silya, ang galit sa mga mata ni Vencio, ang takot. Napansin ni Marites ang kanyang pag-aalinlangan. Huminga ito ng malalim. "Alam mo, Lila," mahinang sabi ni Marites, "ang lola ko, ganyan din ang dinanas niya noon. Bata pa ako, pero tandang-tanda ko ang mga pasa na palagi niyang tinatago sa ilalim ng kanyang mga damit. At tandang-tanda ko ang katahimikan niya, isang katahimikan na sumisigaw ng takot." Natigilan si Lila. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Marites. Nakita niya roon hindi lang ang isang pulis, kundi ang isang babaeng nakakaintindi. "Nangako ako sa sarili ko," patuloy ni Marites, "na kung mabibigyan ako ng pagkakataon, hindi ko hahayaan na may isa pang babae na dadaan sa ganoong uri ng katahimikan." Parang isang dam na gawa sa takot ang biglang gumuho sa loob ni Lila. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak at nagsimula siyang magsalita. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi lang ang nangyari kaninang hapon, kundi ang mga nakaraang buwan ng pananakit, ng paninisi, ng pagbabanta. Ang mga gabing hindi siya makatulog, naghihintay sa pag-uwi ng isang asawang lasing. Ang mga pangakong hindi natupad, ang pag-asang unti-unting namatay. Sa kabilang dako, sa presinto ng pulisya, si Vencio ay nagpapakita ng ibang bersyon ng katotohanan. "Depressed po ang asawa ko, sir," sabi niya sa investigador. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Postpartum depression, yata ang tawag doon. Minsan, hindi na niya kontrolado ang sarili. Siya po ang naghagis ng silya. Sinusubukan ko lang siyang awatin. Isang perpektong pag-arte. Bumalik sa ospital, matapos marinig ang lahat, inilabas ni Marites ang isang folder. "Lila, may karapatan ka," sabi niya. Ang boses ay matatag. "May batas na poprotekta sa iyo at sa anak mo, pero kailangan mong gumawa ng desisyon." Inilatag niya ang isang dokumento sa kama. Isang complaint form. Tinitigan ito ni Lila. Ang simpleng papel na yon ay parang isang pader na napakataas. Sa kabilang banda ay ang kalayaan. Ngunit ang pag-akyat dito ay nangangahulugan ng pakikipaglaban sa lalaking minsan niyang minahal, ang ama ng kanyang dinadalang anak. Muli, naramdaman niya ang sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang paalala. Hindi na ito tungkol sa kanya lamang. Kinuha niya ang ballpen na inabot ni Marites. Ang kamay niya ay nanginginig, ngunit ang puso niya ay buo sa desisyon. Pinirmahan niya ang papel. Bawat letra ay isang hakbang palayo sa nakaraang puno ng takot. Bawat guhit ng tinta ay isang pangako sa isang bagong simula para sa kanyang anak. Nang matapos siya, isang butil ng luha ang pumatak sa ibabaw ng kanyang pirma. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng katapangan. Ilang oras matapos siyang makapagpiyansa, tumunog ang cellphone ni Lila. Isang pamilyar na numero. Si Vencio, sinagot niya ito. "Umuwi ka na. Mahal ko," sabi ni Vencio sa kabilang linya. Ang boses ay malambing,
at puno ng pagsusumamo. Isang tono na matagal na niyang hindi naririnig. Ayusin natin to. Kalimutan na natin ang lahat. Nakinig si Lila. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses na yon ay hindi na nagdulot ng pag-asa. Nagsimula na ang laban at alam niyang wala nang atrasan. Umupo si Vencio sa isang mumurahing coffee shop ilang kanto mula sa presinto. Ang amoy ng sunog na kape ay nagpapasama lalo sa kanyang timpla. Hindi pagsisisi ang laman ng kanyang isip. Galit. Isang nag-aapoy na galit. Hindi galit sa sarili niya, kundi galit sa kanila. Galit kay Lila sa kahinaan nito. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong pagkatapos ng lahat ng ibinigay niya rito? Isang bahay, pagkain, ang apelyido niya. Hindi ba sapat iyon? At lalo siyang galit sa matandang hukluban na yon sa kabilang kalsada. Si Ernesto, isang pakialamero, isang tsismoso na walang magawa sa buhay kundi manira ng buhay ng may buhay. Anong tinitingin-tingin mo? Singhal niya sa serbidora na naglapag ng kanyang kape. Napayuko ito at mabilis na umalis. Humigop si Vencio. Napaso ang kanyang dila at lalo lang itong nagpaalab sa kanyang galit. Kailangan niyang baliktarin ang sitwasyon. Ang pagiging biktima ay hindi nababagay sa kanya. Siya dapat ang may kontrol. Siya dapat ang kinatatakutan. Inilabas niya ang kanyang cellphone at sinimulang mag-isip ng plano. Ang video. Iyon ang pinakamalaking problema. Pero ang bawat ebidensya ay may kahinaan. At ang kahinaan ng video na yon ay ang taong kumuha nito. Sino si Mang Ernesto? Isang matandang mag-isa sa buhay, walang pamilya, walang nakakakilala sa tunay niyang pagkatao. Perpekto. Isang ngisi ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Vencio. Ang unang hakbang, sirain ang kredibilidad ng matanda at gamitin ang kahinaan ng mga tao sa kanilang lugar. Ang pagiging tsismoso at tsismosa. Alam niya kung sino ang una niyang lalapitan. Si Aling Nena, ang reyna ng mga tsismosa sa kanilang eskinita. Isang salita mo lang sa kanya, kinabukasan. Alam na ng buong barangay. Natagpuan niya ito sa labas ng tindahan nito. Nag-aayos ng panindang gulay. Aling Nena, kumusta po? Bati ni Vencio. Ang boses ay malumanay at puno ng drama. Vencio, nabalitaan ko ang nangyari. Totoo ba? Usisa agad nito. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkagutom sa balita. Huminga ng malalim si Vencio at pinilit na magpatulo ng luha. Mas malala pa po sa nabalitaan ninyo, Aling Nena. Sinisira nila ang pamilya ko. Sila? Sino? Si Mang Ernesto po, sabi ni Vencio. Ang boses ay basag. Matagal na po niyang pinag-iinteresan si Lila. Palagi siyang nagbibigay ng kung ano-ano. Nagtatanong kung nasaan ako. Hindi ko lang pinapansin noon dahil matanda na. Pero ngayon, ginagamit niya ang sitwasyon para sirain kami. Gawa-gawa niya lang po ang lahat. Nakita ni Vencio ang pagbabago sa mukha ni Aling Nena. Mula sa pagkausisa, naging pagkasimpatiya ito. Ang binhi ng duda ay naitanim na. Ang pangalawang hakbang, ang mga taong pinagkakautangan niya. Sila ang pinakamadaling manipulahin dahil pera ang habol nila. Isa-isa niya silang pinuntahan. Pasensya na pare, medyo nagipit lang, sabi niya sa isang kumparing na utangan niya ng malaki. Itong gulo na to, gawa-gawa lang ng isang matandang may gusto sa asawa ko. Gusto niya kaming paghiwalayin, pero huwag kang mag-alala, maayos din to. Babayaran kita sa lalong madaling panahon, doblehin ko pa kung gusto mo. Ang pangako ng pera. Ito ang pinakamabisang panira ng katotohanan. Habang ginagawa niya ang lahat ng ito, patuloy niyang tinetext si Lila. Mga mensahe ng pag-ibig, pagsisisi at mga larawan nila noong mga masasayang araw pa. Alam niyang sa kabila ng lahat, may parte pa rin sa puso ni Lila na marupok. Isang parte na gusto pa ring maniwala sa kanya. Kinagabihan,
Umupo siyang muli sa coffee shop. Ngayon, mas kalmado na siya. Ang galit ay napalitan ng isang malamig na kumpiyansa. Ang mga tsismis ay nagsisimula ng kumalat. Ang mga pinagkakautangan niya ay pansamantalang tumahimik. At si Lila, alam niyang malapit na rin itong bumigay. Sa ospital, narinig ni Lila ang dalawang nurse na nag-uusap sa labas ng kanyang kwarto. Kawawa naman pala yung asawa, no? Yung matandang kapitbahay daw ang may motibo. Oo nga raw. Selos lang daw ang ugat ng lahat. Ang mga salitang yon ay tumagos sa pinto, dumiretso sa puso ni Lila at nag-iwan ng laso ng pagdududa. Biglang pumasok sa isip niya, paano kung may katotohanan sa sinasabi ni Vencio? Maya-maya, isang text message ang dumating mula sa isang hindi pamilyar na numero. Mula ito kay Mercy, isa sa mga kaibigan niyang kapitbahay. Lila, mag-isip kang mabuti. Huwag mong sirain ang pamilya mo dahil lang sa isang matandang hindi mo naman lubos na kilala. Para sa bata, magpatawad ka na. Napahigpit ang hawak ni Lila sa kanyang kumot. Ang pakiramdam ng kaligtasan na naramdaman niya kanina ay unti-unting nawawala, napapalitan ng pag-iisa at kalituhan. Naging kulungan ang kwarto ng ospital para kay Lila. Ang 4 na puting pader na dating nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan ay tila unti-unting lumiliit, kumikitid, at sumasakal sa kanya. Ang mga salitang narinig niya mula sa mga nurse, ang text message mula sa kaibigan niya, ang mga kwentong nakakarating sa kanya mula sa mga dumadalaw, lahat ay parang mga anay na unti-unting ngumangat-ngat sa pundasyon ng kanyang determinasyon. Si Mang Ernesto daw ang may motibo. Selos lang daw. Huwag mong sirain ang pamilya mo. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga ito sa kanyang isipan. Paano kung sila ang tama? Paano kung siya ang nagkakamali? Kilala niya si Vencio. Oo, mabilis itong mag-init ang ulo, mapagbuhat ng kamay. Pero gagawa kaya ito ng ganoong kasinungalingan? Ang pag-akusa sa isang matanda ng ganoong bagay. Napakabigat niyon. At si Mang Ernesto, anon nga ba ang alam niya tungkol dito? Isa lang siyang kapitbahay, isang tahimik na matanda na palaging mag-isang nagwawali sa tapat ng bahay. Mabait, oo. Pero hindi niya alam ang laman ng puso nito. Hindi niya alam ang nakaraan nito. Ang NOC doc ng duda ay nagsimula nang kumalat sa kanyang sistema. Kinabukasan, isang katok sa pinto ang muling gumulat sa kanya. Bumukas ito at pumasok si Mang Ernesto. May dalang isang maliit na paper bag. Lila, Ija. Bati nito, ang boses ay mahina. Dinalhan kita ng mainit na lugaw. Biglang nailang si Lila. Ang dating pasasalamat na nararamdaman niya para sa matanda ay nahaluan ngayon ng hiya at pagkabalisa. Iniwas niya ang kanyang tingin. Sa salamat po, pautal niyang sabi. Inilapag ni Mang Ernesto ang lugaw sa maliit na mesa. Nanatili itong nakatayo. Tila may gustong sabihin ngunit hindi masabi. Napansin nito ang pagbabago sa kilos ni Lila. May problema ba? Tanong nito. Umiling si Lila. Wala po. Maraming salamat po ulit sa tulong ninyo. Pero siguro po mas mabuti kung hahayaan ko na lang ang mga pulis ang umasikaso nito. Naintindihan ni Mang Ernesto ang hindi niya sinasabi. Narinig na rin nito ang mga tsismis. Ang mga tingin ng mga kapitbahay na dati magalang, ngayoy puno na ng paghusga. Hindi ito nagalit. Sa halip, isang malalim na lungkot ang gumuhit sa mukha nito. Tumango ito ng dahan-dahan. Naiintindihan ko, sabi lang nito. Basta tandaan mo, Ija, huwag kang mag-alala. Nasa panig mo ang katotohanan. Pagkaalis ni Mang Ernesto, tinitigan lang ni Lila ang lugaw. Mainit pa. Umuusok. Isang simpleng gesture ng kabaitan, ngunit sa isip niya, ito ay naging isang komplikadong simbolo. Simbolo ng gulong pinasok niya. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone.
Isang mensahe mula kay Vencio. Hindi ito text, isa itong litrato. Ang unang ultrasound picture ng kanilang anak. Ang maliit na tuldok na yon sa screen, ang unang pagkakataon na nakita nila ang buhay na kanilang nilikha. Naalala niya ang araw na yon. Umiyak si Vencio sa tuwa. Niyakap siya ng mahigpit at ibinulong, "Ito na ang magbabago sa buhay natin, mahal ko." Kasunod ng litrato ay isang mensahe. "Naaalala mo pa ba to?" Doon na bumigay ang lahat ng depensa ni Lila. Humagulgol siya. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkalito, pagod at pagnanais na bumalik na lang ang lahat sa dati. Ang Vencio na nakita niya sa litrato. Iyon ang Venciong minahal niya. Iyon ang Venciong pinangarap niyang makasama habang buhay. Iyon ang Venciong gusto niyang maging ama ng kanyang anak. Paano kung binibigyan siya ng pagkakataon ng tadhana para ibalik ang Venciong yon? Paano kung ang kailangan lang ay isang salita mula sa kanya? Ang salitang patawad. Nanginginig niyang kinuha ang cellphone. Hinanap niya ang numero ni Vencio. Idinikit niya ito sa kanyang tainga. Handa nang sabihin na ititigil na niya ang lahat. Nauuwi na siya. Ngunit bago pa man niya pindutin ang dial button, muli niyang naramdaman ang paggalaw sa kanyang sinapupunan. Isang malakas na sipa, isang paalala, at sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang lumilipad na silya, ang basag na bintana, ang sigaw, ang takot. Ibinalibag niya ang cellphone sa kama. Hindi. Hindi niya kayang isugal ang buhay ng kanyang anak para sa isang alaala. Ang silid sa presinto na para sana sa isang mapayapang pag-uusap ay napuno ng tensyon na halos hinihiwa ng kutsilyo. Naroon si Lila, kasama si Officer Marites Villanueva. Nasa kabilang panig naman si Vencio, kasama ang isang abogadong mukhang mas makapal pa ang mukha kaysa sa dala nitong mga dokumento. At sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Mang Ernesto. Ito ang unang pagkakataon na muli silang nagkaharap-harap pagkatapos ng insidente. Ang layunin po natin dito ay para subukang ayusin ang gusot nang hindi na umaabot sa korte. Panimula ni Marites. Ngumiti ang abogado do ni Vencio. Magandang layunin yan, officer. At yan mismo ang gusto ng kliyente ko. Ang gusto lang naman ni Mr. Santos ay ang mabawi ang kanyang pamilya mula sa masamang impluensya. Kumunot ang noo ni Marites. Anong ibig mong sabihin? Dito na nagsimula ang pag-arte ni Vencio. Tumingin ito kay Lila. Ang mga mata ay puno ng kunwaring sakit at pagmamahal. "Lila, mahal ko. Alam kong nalilito ka lang," sabi nito. Ang boses ay malambing. "Alam kong hindi mo to ginusto. May nag-udyok lang sa'yo." Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Mang Ernesto. Ang kalambingan sa kanyang boses ay biglang naglaho, napalitan ng isang matigas at mapang-akusang tono. Siya ang may kasalanan ng lahat. "Mr. Santos, mayroon po tayong video evidence na malinaw na nagpapakita ng ginawa ninyo," matigas na sabi ni Marites. Isang video na kuha sa malayo, madilim, at madaling manipulahin. Mabilis na sagot ng abogado. "Pero kami, officer, meron kaming ebidensya na magpapakita ng tunay na motibo sa likod ng lahat ng ito." Inilabas ng abogado ang isang brown envelope at inilatag ang laman nito sa mesa. Mga print-out ng mga text messages. Ito po ay mga mensahe na ipinadala ni Mr. Ernesto de la Cruz sa asawa ng aking kliyente sa loob ng ilang linggo. Deklara ng abogado. Kinuha ni Marites ang mga papel. Binasa niya ang mga ito ng malakas. "Lila, kumain ka na ba? Nakita kitang mag-isang namamalengke kanina. Kung kailangan mo ng tulong sa pagbubuhat, sabihin mo lang. Ingatan mo palagi ang sarili mo at ang baby mo." Napatitig si Lila sa mga papel. Totoo, natanggap niya ang mga mensaheng iyon. Mga simpleng mensahe ng isang nag-aalalang kapitbahay. Walang mali siya. "Wala naman akong nakikitang masama dito," sabi ni Marites. "Pakibasa po ang mga susunod," sabi ng abogado. May ngisi sa labi. Kinuha ni Marites ang kasunod na papel.
Sana ako na lang ang nasa tabi mo para alagaan ka. Hindi ka dapat sinasaktan. Kung ako ang asawa mo, hindi ka luluha kailanman. Nanlaki ang mga mata ni Lila. Hindi totoo yan. Wala siyang sinabing ganyan. Protesta niya. Talaga ba, Mrs. Santos? Tanong ng abogado. Nariyan ang mga mensahe mula sa numero niya, ipinadala sa numero mo. Madali lang niyang i-edit, giit ni Lila. Kung ganoon, bakit mo binura ang mga mensaheng ito mula sa cellphone mo pagkatapos ng insidente kung wala kang itinatago? Ganti ng abogado. Natigilan si Lila. Binura nga niya ang mga mensahe, hindi para magtago, kundi dahil sa pagkalito at takot noong mga araw na yon. Ngunit ngayon, ang simpleng pagbura na yon ay ginagamit laban sa kanya. Si Vencio naman ay nagpatuloy sa kanyang pag-arte. Nakita ko ang mga message na, "Yan, officer." Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Kaya kami nag-away ni Lila. Nagalit ako, oh. Aminado ako. Inamin ko sa kanya na nagseselos ako. At sa gitna ng pagtatalo namin, sa sobrang galit ko, naibato ko ang silya. Hindi sa kanya, kundi sa sahig. Pero itong matandang to, dinuro niya si Mang Ernesto. Ginamit niya ang pagkakataong yon para palabasin na sinasaktan ko ang asawa ko. Para makuha niya si Lila. Isang perpektong kwento. Isang kasinungalingan na binalot sa manipis na hibla ng katotohanan. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Lahat ng mga mata ay napunta kay Mang Ernesto na sa buong panahon ay hindi nagsalita. Hindi gumalaw. Nakatitig lang ito kay Vencio. Ang mukha niya ay blangko. Ngunit ang kanyang mga mata, mayroong isang bagay doon. Isang bagay na hindi mabasa ni Lila. Hindi ito takot. Hindi ito galit. Ito ay awa. Namatay ang pag-asa sa dibdib ni Lila. Ang ebidensya nila, ang video, ay nabahiran na ngayon ng duda. Ang salita niya laban sa salita ng kanyang asawa. At ang tanging testigo nila ay siya na ngayong pangunahing suspek. Tumingin si Marites sa kanila. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Bilang isang pulis, tungkulin niyang tingnan ang lahat ng anggulo. At ang anggulong ipinipresenta ni Vencio, gaano man kasinungalingan, ay kailangan niyang imbestigahan. Huminga siya ng malalim. Pasensya na po, sabi niya. Ang boses ay formal at malamig. Pero dahil sa mga bagong ebidensyang ito, kailangan naming imbestigahan ang lahat ng anggulo. Tumingin siya kay Lila. Pansamantalang mahihinto ang pag-file ng kaso laban kay Mr. Santos. Ang mga salitang yun ay parang isang martilyong pumukpok sa puso ni Lila. Tapos na. Talo na sila. Mas mabilis pang kumalat ang bagong tsismis kaysa sa apoy sa tuyong damuhan. Bago pa man makauwi si Lila mula sa presinto, ang kwento tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang pag-aaway ay usap-usapan na sa bawat kanto ng kanilang eskinita. Ang bersyon ni Vencio, isang kwento ng selos, tukso at pagtataksil, ay mas masarap pakinggan, mas madaling paniwalaan kaysa sa simpleng katotohanan ng isang babaeng binubugbog. Pagbaba niya ng tricycle, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang mga dating ngiti ng mga kapitbahay ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang mga dating kumakaway sa kanya ay bigla na lang may ibang pinagkakaabalahan. Ang hangin na dati puno ng pamilyar na tawanan at kwentuhan ay napuno ngayon ng mga bulungan na tumitigil sa tuwing siya'y dadaan. Pagdating niya sa tapat ng kanyang bahay, isang bagay ang sumalubong sa kanya na halos magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa pader sa tabi ng kanyang pinto, mayroong isang salitang isinulat gamit ang uling. Isang salitang marumi at masakit. Malandi. Napahawak si Lila sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Sino? Sino ang gumawa nito? Ang dating kaibigan na si Mercy? Si Aling Nena? O isa sa mga taong nautangan ni Vencio na ngayoy kumakampi rito? Hindi na mahalaga. Lahat sila ay pare-pareho na ang tingin sa kanya. Isa siyang makati, isang sinungaling,
Isang asawang nagtaksil. Nanginginig niyang binuksan ng pinto at pumasok sa loob. Ang bahay na dati niyang tinuturing na kulungan ay siya na ngayong tanging kanlungan mula sa mapanghusgang mga mata ng mundo. Umupo siya sa sahig, sa mismong lugar kung saan siya bumagsak ilang araw na ang nakalipas. Dito, ang katotohanan ay malinaw. Ngunit sa labas ng mga pader na ito, ang katotohanan ay nabaluktot na at naging isang halimaw na siya ngayon ang sinisisi. Naramdaman niya ang ganap na pag-iisa, tinalikuran ng lahat, kahit ang sistema ng hustisya na inaasahan niyang kakampi sa kanya ay nagdududa na rin. Sa gitna ng kanyang pagtangis, naisip niya si Mang Ernesto. Dinamay niya ito. Isang mabuting tao na ang tanging ginawa ay tumulong, ngayon nadungisan ng pangalan dahil sa kanya. Kailangan niyang humingi ng tawad. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinilit na tumayo. Sumilip muna siya sa bintana. Nang masigurong walang masyadong tao sa labas, mabilis siyang lumabas at tumawid sa kalsada. Kumatok siya sa pinto ni Mang Ernesto. Bumukas ito. Ang mukha ng matanda ay mukhang mas tumanda pa ng 10 taon. Ang mga mata nito ay pagod. Mang Ernesto? Simula ni Lila, ang boses ay nanginginig. Papasensya na po. Pasensya na po sa lahat. Dinamay ko pa kayo sa gulo ko. Kung alam ko lang po na aabot sa ganito. Hindi siya pinatapos ng matanda. Sa halip, umiling lang ito at ngumiti. Isang malungkot at pilit na ngiti. Wala kang kasalanan, Ija. Ang kasamaan, kapag nasusukol, ay gagawin ang lahat para magmukhang mabuti. Pero ang pangalan niyo po, ang mga tsismis, ang mga salita ay hangin ng Lila. Lilipas din yan, sabi nito. Ang mas mahalaga, kumusta ka? Kumusta ang apo ko? Ang simpleng tanong na yon, ang salitang apo, ang muling nagpaiyak kay Lila. Sa gitna ng lahat ng paghusga, may isang tao pa ring naniniwala sa kanya. Ngunit ang sandali ng kapanatagan ay hindi nagtagal. Isang lalaking nakamotor ang huminto sa tapat ng bahay ni Lila. May inabot itong isang sobre para kay Mrs. Lila Santos daw po, sabi ng lalaki. Nanginginig na kinuha ni Lila ang sobre. Pagbukas niya nito, nahulog ang kanyang puso sa sahig. Isang opisyal na dokumento, isang subpena, ipinapatawag siya bilang saksi. Sa isang kasong isinampa ni Vencio Santos laban kay Ernesto de la Cruz. Ang kaso, defamation and libel, paninirang puri. Napatingin siya kay Mang Ernesto. Ang subpina ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang lalaking biktima ng karahasan ay siya na ngayong akusado. Ang babaeng biktima ay siya na ngayong testigo laban sa taong tumulong sa kanya. Ang mundo ni Lila ay tuluyan ng bumaliktad. Hawak ni Lila ang subpina na para bang isa itong ahas na anumang oras ay maaaring tuklawin siya. Ang bawat letra na nakasulat sa papel ay sumisigaw ng isang malupit na katotohanan. Sa kwentong ito, si Vencio na ang bida. Siya na ang biktima. At si Lila, kasama si Mang Ernesto, sila na ang mga kontrabida. Pumasok siyang muli sa kanyang bahay at isinara ang pinto. Tila ba kayang harangan niyon ang masalimuot na realidad sa labas. Umupo siya sa lumang sopa, ang katawan ay nanghihina, ang isip ay blanko, wala na. Wala nang pag-asa, wala nang hustisya, wala nang kakampi. Ang sistema na dapat ay poprotekta sa kanya ay siya pang ginagamit na sandata laban sa kanya. Ang komunidad na dapat ay dadamay sa kanya ay siya pang unang humuhusga. Ang lalaking nanakit sa kanya ay malaya at nagdiriwang, habang ang lalaking tumulong sa kanya ay nahaharap ngayon sa kaso. Lahat ay mali. Lahat ay baliktad. Tumingin siya sa paligid ng maliit na bahay. Ang bawat sulok ay may alaala ni Vencio. Ang mesang pinagsaluhan nila ng mga simpleng hapunan. Ang upuang binato nito sa kanya. Ang dingding na saksi sa mga sigaw
at pagbabanta. Ang lugar na ito ay hindi na isang tahanan. Isa na itong monumento ng kanyang mga maling desisyon, ng kanyang kabiguan. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na niya kilala. Magulo ang buhok, maputla ang mga labi, at ang mga mata ay walang buhay. Isang larawan ng isang taong sumuko na. Isang talunan. Para saan pa ang lahat ng ito? Para saan pa ang paglaban kung sa simula pa lang ay talo na siya? Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong isinilang mula sa purong desperasyon. Aalis siya. Tatakas siya mula sa lahat. Mula kay Vencio, mula sa mga tsismis, mula sa kaso, mula sa lahat ng sakit. Dadalhin niya ang kanyang anak sa isang malayong lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila, kung saan maaari silang magsimulang muli. Tumayo siya at kumuha ng isang lumang bag. Nanginginig niyang inilagay sa loob ang iilang piraso ng damit, ang kanyang pitaka na may kaunting natitirang pera, at ang ultrasound picture ng kanyang anak. Wala siyang plano, wala siyang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makaalis. Ngayon na, hawak na niya ang seradura ng pinto, handa nang tumalikod sa lahat, nang may marinig siyang isang mahinang katok. Isang katok na pamilyar, nag-atubili siya. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na buksan ito. Si Mang Ernesto. Nakatayo ito roon, hindi tulad ng isang taong nahaharap sa kaso. Walang bakas ng takot o galit sa mukha nito. Sa halip, mayroon itong isang kakaibang kapayapaan, isang kalmadong hindi niya maintindihan. Tiningnan nito ang bag na hawak ni Lila. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanyang mga mata na puno ng luha. Hindi ito nagtanong kung saan siya pupunta. Alam na nito. Huminga ito ng malalim. Ang mga balikat nito ay tila tumuwid. Ang tindig ay naging mas matatag. Ang matandang biyudo na kilala ng lahat ay tila biglang naglaho at napalitan ng isang taong may bigat at awtoridad. "Huwag kang aalis, Lila," sabi ni Mang Ernesto. Ang boses ay hindi nag-uutos, kundi nagbibigay ng katiyakan. Hindi pa tapos ang laban. "Tapos na po," humikbi si Lila. "Talo na po tayo, Mang Ernesto. Wala na tayong magagawa." Ngumiti ang matanda. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Akala lang nila yan. Itinaas nito ang kanyang kamay at marahang tinapik ang balikat ni Lila. "Oras na para malaman nila kung sino talaga ako," sabi nito. "Ang bawat salita ay may bigat. At kung sino talaga ang asawa mo." Pumasok si Marites Villanueva sa interrogation room na may mabigat na pakiramdam. Sa isang dekada niya sa serbisyo, ito ang isa sa mga kasong bumabagabag sa kanya. May nagsasabi sa kanyang instinct na nagsasabi ng totoo si Lila. Ngunit ang mga ebidensya na inilatag ni Vencio ay masyadong malinis, masyadong planado. Sa loob, nakaupo na si Vencio kasama ang kanyang abogado. Parehong may mayabang na ngiti sa kanilang mga labi. Sa kabilang mesa, naroon si Lila, nakayuko, tila pasa ng buong mundo. At si Mang Ernesto, tahimik at hindi matinag. "Okay, magsimula na tayo," sabi ni Marites. Sinisikap na panatilihing formal ang kanyang boses. "Mr. De La Cruz, mayroon kaming opisyal na reklamo ng paninirang puri laban sa inyo mula kay Mr. Santos. Ano po ang masasabi ninyo rito?" Bago pa man makasagot si Mang Ernesto, sumabat na ang abogado ni Vencio. "Wala siyang masasabi, officer, dahil totoo ang lahat. Ang kliyente ko ay biktima ng isang desperadong matanda na may pagnanasa sa kanyang asawa." Ngunit sa halip na sumagot, dahan-dahang tumayo si Mang Ernesto. May kinuha siya mula sa isang lumang leather briefcase na dala niya. Isang bagay na ngayon lang napansin ni Marites. Hindi ito folder ng mga dokumento, kundi isang makapal na portfolio. "Officer Villanueva,"
Sabi ni Mang Ernesto. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Bago po ako naging isang simpleng biyudo sa inyong komunidad, ako po ay isang financial investigator at civilian asset para sa military intelligence sa loob ng 20 taon. Natigilan ang lahat. Maging ang abogado ni Vencio ay natulala. Ang trabaho ko ay suriin ang mga ebidensya, hanapin ang mga butas sa kwento, at higit sa lahat, sundan ang pera. Patuloy ni Mang Ernesto habang isa-isang inilalatag ang mga dokumento mula sa kanyang portfolio sa ibabaw ng mesa. Ang unang dokumento, isang detalyadong background check kay Vencio Santos. Nakasulat doon ang mga dati nitong kumpanya na nagsara dahil sa bankruptcy, mga reklamo ng hindi pagbabayad ng utang, at isang pattern ng financial mismanagement. Ang asawa ni Lila ay hindi isang bigong negosyante. Paliwanag ni Mang Ernesto, isa siyang habitual na manloloko. Namutla si Vencio. Kasinungalingan yan. Gawa-gawa mo lang yan. Hindi siya pinansin ni Mang Ernesto. Inilabas nito ang pangalawang set ng mga dokumento, mga kopya ng bank statement. Hindi kay Vencio, kundi mula sa ilan sa kanilang mga kapitbahay. Mga statement na nagpapakita ng malalaking withdrawal ng pera sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Ito ang pera ng mga kapitbahay ninyo, sabi ni Mang Ernesto. Tinitingnan si Vencio. Mga perang pinangakuan mo ng malaking tubo sa isang investment na hindi naman talaga umiral. Wala kang pruweba, sigaw ni Vencio. Dito na inilabas ni Mang Ernesto ang kanyang huling alas, isang maliit na digital voice recorder. Mula noong araw na narinig ko ang unang sigaw ni Lila mula sa bahay nila, ilang buwan na ang nakalipas, sinimulan ko nang mag-imbestiga, sabi ni Mang Ernesto. Bilang isang dating investigador, alam kong ang pananakit sa bahay ay madalas na may kasamang ibang problema. At madalas, ang ugat ay pera. Pinindot niya ang play. Ang unang recording, boses ni Vencio na kausap si Aling Nena. Pinapangakuan ito na dodoblehin ang pera nito sa loob ng 1 buwan. Ang pangalawang recording, boses ni Vencio na kausap ang kumpare nito. Sinasabing ilagay ang retirement fund nito sa kanyang negosyo. At ang pinakamatinding recording, isang tawag sa telepono ni Vencio sa isang kaibigan. Tumatawa. Ang boses ni Vencio ay malinaw na malinaw. Ang dali nilang mauto, pare. Akala nila yayaman sila. Ang hindi nila alam, pambayad ko lang to sa mga talo ko sa online casino. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Itinaas ni Lila ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na mukha ng takot. At hindi ito nasa mukha niya. Nasa mukha ito ni Vencio. Ang kulay ng kanyang mukha ay parang papel na nilamukos. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Ang kayabangan at kumpiyansa ay biglang naglaho na parang bula. Hindi totoo yan. Doctored yan. Frame up to. Sigaw ni Vencio. Tumatayo at nagwawala. Bayaran tong matandang to. Sabihin mo, Lila. Sabihin mong hindi totoo yan. Tumingin siya kay Lila. Ang mga mata ay nagmamakaawa at nagbabanta ng sabay. Ngunit si Lila ay hindi na natatakot. Ang babaeng nakayuko kanina ay wala na. Ang nakaupo na ngayon ay isang babaeng nakakita na ng katotohanan. Tinitigan niya si Vencio ng diretso sa mata at sa kanyang katahimikan, ibinigay niya ang kanyang sagot. Alam na ni Marites ang gagawin niya. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit na. Ang pambubugbog, ang kasinungalingan, ang panloloko sa mga kapitbahay. Lahat ay konektado. Tumayo siya. Vencio Santos, sabi niya, ang boses ay matigas at may awtoridad. Hindi na ito kaso ng paninirang puri. Sumenya siya sa 2 pulis na nag-aabang sa labas ng pinto. Inaaresto ka namin para sa kasong serious physical injuries under the Anti-Violence Against Women and Their Children Act
multiple counts of estafa at perjury. Habang pinoposasan ng mga pulis si Vencio, nagpumiglas ito. Ang kanyang pag-arte ay nawala na. Napalitan ng purong, walang salang galit ng isang hayop na nasukol. Tumingin ito kay Lila. Ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi pa tapos to, Lila. Hindi pa tapos. Ngunit ang mga salita niya ay wala ng bigat. Ang kapangyarihan niya ay wala na. Siya na ngayon ang talunan. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay na nilikha ng kaso ni Vencio ay unti-unting humupa. Napalitan ng panibagong mga tsismis at iskandalo sa kanilang lugar. Ang mga kapitbahay na dating humuhusga kay Lila ay siya namang kumakausap sa kanya ngayon nang may halong hiya at paghingi ng paumanhin. Tinatanggap niya ang lahat ng iyon nang may tahimik na pag-unawa, ngunit walang pait. Ang pagpapatawad na tutunan niya ay hindi para sa kanila. Para iyon sa sarili niyang kapayapaan. Isang hapon, habang nanonood siya ng balita sa maliit nilang telebisyon, lumabas ang mukha ni Vencio sa screen. Nakasuot ito ng orange na damit ng bilanggo. Ang dating kayabangan ay ganap ng naglaho. Hinatulan ng korte ng 25 taong pagkakakulong si Vencio Santos, sabi ng reporter. Matapos mapatunayang nagkasala sa mga kasong serious physical injuries, multiple counts of estafa, at perjury, pinatay ni Lila ang telebisyon. Hindi siya nakaramdam ng saya o paghihiganti. Tanging isang malalim na pakiramdam ng pagtatapos. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. At sa sandaling iyon, tila narinig ng sanggol sa kanyang sinapupunan ang balita. Isang malakas at matinding kirot ang kanyang naramdaman. Mas malakas kaysa sa kahit anong naramdaman niya noon. Oras na. Sa ospital, ang mga oras ay dumaan na, parang isang panaginip na puno ng sakit at pagod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa labas ng delivery room, isang tao ang matiyagang naghihintay. Ang mga kamay ay magkasalikop sa panalangin. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi ang ama ng bata, kundi ang taong naging dahilan kung bakit ang bata ay may pagkakataong maisilang sa isang ligtas na mundo. Si Mang Ernesto. Isang malakas na iyak ng sanggol ang sa wakas ay pumunit sa katahimikan ng pasilyo. Maya-maya, lumabas ang isang nurse na may ngiti sa labi. It's a girl. Nang unang ipatong sa mga braso, ni Lila ang kanyang munting anghel. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng takot na kanyang pinagdaanan ay biglang naglaho. Ang kanyang anak. Perpekto. Ang maliliit nitong mga daliri ay agad na kumapit sa kanyang hintuturo. Ang mga mata nito, nang imulat, ay tila sumasalamin sa isang bagong simula. Mahal na mahal ka ni nanay, bulong ni Lila, habang hinahalikan ang malambot na noo ng sanggol. Kinabukasan, pumasok si Mang Ernesto sa kanyang kwarto. May dalang mga prutas at isang nangiting hindi maitago. Apo ko, sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa emosyon habang nakatingin sa sanggol na mahimbing na natutulog. May pangalan na ba siya? Ngumiti si Lila. Opo. Inabot niya kay Mang Ernesto ang isang papel. Ang birth certificate ng bata. Binasa ito ng matanda. Name, Amara Hope Santos na patango ito. Isang magandang pangalan, Pag-asa. Basahin niyo po ng buo, sabi ni Lila. Muling tiningnan ni Mang Ernesto ang papel at doon niya nakita ang mga salitang isinulat ni Lila gamit ang sarili nitong kamay sa linya para sa middle name. Middle name, De La Cruz na tigilan si Mang Ernesto. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Lila. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Ang unang pagkakataon na nakita siyang umiyak ni Lila. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit, Ija? Hirap niyang tanong. Dahil po sa inyo, nabigyan kami ng pag-asa. Sagot ni Lila. Ang sariling mga mata ay naluluha na rin. Kayo po ang nagbigay sa amin ng bagong simula. Karapat-dapat lang na dalhin niya ang pangalanan ng taong nagligtas sa aming dalawa.
Hindi na nakapagsalita si Mang Ernesto. Dahan-dahan siyang lumapit sa sanggol. Nanginginig niyang hinaplos ang malambot na pisngi nito. Pangako, apo. Bulong ng matanda. Ang luha ay tuluyan ng pumatak. Hindi ka pababayaan ni Ninong. Sa sandaling iyon, sa loob ng tahimik na kwartong iyon ng ospital, isang bagong pamilya ang isinilang. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng kabutihan, pasasalamat, at isang pag-asang pinangalanang Amara. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating bahay na puno ng takot at masasakit na alaala ay nabago na. Ang basag na bintana ay napalitan na ng bago. At sa harap nito, isang munting sari-sari store ang itinayo ni Lila. Ang maliit na puhunan ay galing sa tulong ng mga kapitbahay na gustong bumawi sa kanya. Isang alay ng kapayapaan na tinanggap niya ng buong puso. Ang tindahan ay naging sentro ng kanyang bagong buhay. Dito niya muling natutunang ngumiti, makipagkwentuhan at magtiwala. Bawat barya na kanyang natatanggap ay simbolo ng kanyang kasipagan at kalayaan. Isang maaraw na umaga, habang inaayos niya ang mga panindang dilata, isang pamilyar na tawa ng sanggol ang kanyang narinig mula sa loob ng bahay. Sino ang pinakamagandang apo ni Ninong? Sino? Sumilip si Lila sa loob. Nakita niya si Mang Ernesto na nakaupo sa sahig. Karga-karga ang 6 na buwang gulang na si Amara. Ang mukha ng matanda ay puno ng kagalakan. Ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata ay tila mga guhit ng purong pagmamahal. Si Amara naman ay tumatawa ng malakas. Ang maliliit nitong mga kamay ay pilit na inaabot ang kulay pilak ng buhok ng kanyang ninong. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lila. Ito na ang kanyang araw-araw na tanawin. Isang larawan ng kapayapaan na dati ay sa panaginip lang niya nakikita. Mang Ernesto, baka pumapagod na kayo, sabi ni Lila. Hindi ako napapagod sa prinsesang ito, sagot ng matanda. Hinalikan ang mabilog na pisngi ni Amara. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Maya-maya, isang police mobile ang huminto sa tapat ng tindahan. Bumaba mula rito si Marites Villanueva. Hindi na naka-uniforme kundi naka-simpleng t-shirt at maong lang. May dala itong isang paper bag mula sa isang kilalang Jollibee. Padaan lang, bati ni Marites na naging regular ng bisita. Naisip ko, baka hindi pa nanananghalian ang paborito kong mag-ina. Naku, nag-abala ka pa, Mars, sabi ni Lila. Ginagamit na ang kanilang tawagan. Hindi na isang pulis si Marites sa kanilang paningin, kundi isang kaibigan, isang tita ninang kay Amara. Habang inihahanda nila ang pagkain, isang customer ang lumapit para bumili. Tumingin ito sa masayang sanggol na karga ni Mang Ernesto. Ang cute naman ng baby mo, Lila. Manang-mana sa'yo, sabi ng customer. Ano nga ulit ang apelyido niya? Napatingin si Lila kay Mang Ernesto pagkatapos ay sa kanyang anak na nasa mga bisig nito. Isang pamilyang kakaiba, ngunit isang pamilyang buo. Ngumiti siya. Isang ngangiting na nagmumula sa isang pusong payapa at kontento. Amara Hope de la Cruz Santos. Sagot niya, ipinagmamalaki ang bawat salita. Buo at maganda, diba?